tayo ngayon sa Pasig. Basta po natin mga kalat, mga tambak na basura, mga tinambak na mga mawalang magawang tao. Yan po. Balik pa po ito kumpara sa mga ibang tambakan ng mga basura. Isa lamang po ito sa mga tampak ng basura na gawa ng tao. Kaya po tayo rin po ang gumagawa ng kapapahamak natin. Halimbawa po, kung bumalik po ang Pagingondoy, mas malaking tubig po ang pupunta sa atin kumbaga sa nangyari. Kaya sana po sa mga taong gumagawa nito, mag-isip-isip po kayo kung tama po ba to. Di lamang po ito isang maliit na tambakan ng basura. Kumpara natin sa mga malalaking lugar, mas marami pa nito. Paano na po tayo niyan? Magtatanong po tayo ngayon sa mga ilang tao para tatanungin natin kung ano yung mga problema ng ating kalikasan at kung paano masosolusyonan ito. Sa tingin nyo po, ano po yung problema ng kalikasan natin ngayon? Noong una, napapansin ko yung mga basura. Pagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Mauusok na sasakyan. Mga pabrika na nagtatapon ng kemikal sa dagat. Paano po, sa palagay po nyo, paano masosolusyonan ito? Noong una, kailangan yung mga sasakyan na mauusok, yan ang unang-unang tinatanggal ng mga kapulisan natin, inuhuli para hindi na umabuso. Tungkol naman sa dagat, yung mga pabrika na yan, dapat hindi nagtatayo ng pabrika sa malapit sa dagat. At dapat meron silang tamang tapunan ng kemikal para walang taong napeperwisyo. Sa mga basura naman, disiplina na lang sa tao yan eh. Ikaw, tama ba yung magtapon ka ng balat ng candy, alam mo makakabara sa kanal. At sa katagalan ay magiging problema natin. Para sa inyo po, ano po yung mga nakakasira sa ating kalikasan? Sa palagay ko, para sa akin, kaya masyadong polluted tong bansa natin. Dahil sa mga tampak na basura, sa mga sasakyan na maitim ang usok, sa mga nagsusunog. Kaya yung ozone layer natin nasisira. Kaya para sa akin, mga tao rin ang gumagawa ng kasisira ng bansa natin. Yun, yung suggestion ko. Paano natin masosolusyonan yung mga problema na yun? Tao rin makakapagbigay ng solusyon. Siyempre, kung disiplinado ang mga tao, walang masisira, walang magtatambak ng basura kung maayos ang pagtatapon. Pero naman tamang tapunan. Hindi dapat nakatambak, hindi sa mga kanal. Kaya bumabaha, tinatapon nila sa mga kanal yung basura nila. Ilog Pasig, bawa na lang, ang daming basura. Hanggang ngayon, hindi pa nasusolusyonan. Gobyerno ang gumawa ng paraan. Kung aaksyonan nila yan, masosolve ang problema. Hindi sana babaan ng grabe dito sa Pilipinas. Kaya kawawa naman yung mahirap. Maraming salamat po. Para sa inyo, sir, ano yung mga problema ng kalikasan natin ngayon? Para sa akin, ang una ay ang pollution. Kasi maraming mga pabrika ang hindi sumusunod sa mga maraming mga pabrika ang gatong ay mga bunker oil. Masyadong mausok yun. Kaya nasisira ang ating kalikasan. Paano po natin masosolusyonan to? Siguro, kailangan monitor ang kailangan ng ating government. Mahigpit na kailangan higpitan ng ating gobyerno ang mga paraan para masolusyonan ang environmental problem. Salamat po. Para sa inyo, sir, ano yung mga nakakasira sa ating kalikasan? Unang-una, ang nakakasira sa ating kalikasan, basura. Pero hindi natin dapat sisihin ang basura dahil tao rin ang gumagawa ng kasiraan sa ating mga kalikasan. Ang basura, wala namang isip yan. Kung ang mga tao magkakaisa at
gagamitin yung kung saan dapat itapon yung basura, siguro masusolusyonan natin ng mga kasiraan natin sa environment. Paano po natin masusolusyonan to? Siguro kung masusolusyonan natin yan, kung itatama natin kung saan natin dapat itapon yung basura. Maglilinis lagi ng mga yung mga sasakyan, isa pa yan. Mga pollution. Kailangan dyan sa mga matatagal na yung mga sasakyan, sobrang usok, dapat inaano na yan hindi na inaano ng LTO yan. Sobrang usok na yan. Kung saan parang environmental na nakakasira pa rin sa uso natin. Kaya lalong umiinit ng panahon natin. Maraming salamat po. Para sa inyo, sir, ano yung mga nakakasira sa ating kalikasan? Yung pagtapon ng basura sa hindi tamang tapunan, tapos yung mga usok ng sasakyan, usok ng pabrika, isa yan sa nakakasira sa ating kalikasan. Paano po natin masusolusyonan to? Masusolusyonan natin yan, disiplina sa sarili ng bawat isa sa atin. Huwag magtapon ng basura sa hindi tamang tapunan, maglagay ng mga proper na lalagyan para sa basura natin, para maiwasan natin. Sa mga sasakyan naman, kailangan may mga alternatibo tayong solusyon para maiwasan natin yung pollution. Dapat may mga biogas na nilalabas. Minit lang dapat dating gamitin para makatulong tayo sa ating kalikasan. Maraming salamat po. For you, sir, what is the number one problem that affects our environment? For me, I think it's still the corruption. And the government must impose a steep penalty in order to totally eradicate corruption in our beloved country. Apple is using chemicals, right? Is Apple do something to prevent the side effects of the chemicals that Apple uses? Yes, we use chemicals, but we dispose the chemicals in the right place. Apple's in the riverside. Then how does Apple do so that chemical can mix into the river? Well, as I said a while ago, we're disposing these chemicals in the right place. First, the used chemicals together with the sludge goes into a fabricated container inside the plant. Then on a quarterly basis, we hire a private company licensed by the government to dispose the chemicals and sludge in the right place or area. Do you have any programs or activities that helps our environment? Yes, we have. In fact, in Batangas plant, we plant mahogany trees twice a year. So what can you say about our environment nowadays? Presently, our environment's condition is not good. This is because of the damage created by the people. And if we want to live in a safe environment, we must start to act together to protect and preserve our environment.